Mag-a-adjust tayo niyan. Siyempre, kailangan natin ng size nung nut. Yan. Kailangan natin 14mm. Tapos, siyempre, flat screw. Yan. Dito yan guys ha. Ang unang gagawin yan. Okay, hello. Andito pa rin tayo sa Jaycorx yan. Ngayon guys, may tuturo ko sa inyo yan, tutorial or tips na rin guys para dun sa mga naka semi-automatic na motor yan, tulad ng Wave, SYM, Rusi, Motorstar, China bikes guys na semi-automatic, yung walang clutch pero may cambio. Yan, semi-automatic tawag dun guys. May tuturo ko sa inyo doon para malaman nyo kung para saan yung isang adjustan dito sa makina natin. Yan, tuturo ko sa inyo para saan yun at anong mangyayari pag adjust tayo ng mataas, mababa, kanan, kaliwa. Yan, tuturo ko sa inyo guys. Papasok ko lang muna yung motor, tapos punta tayo dun. Yan guys, ito na yung ating Wave 100 dyan. Punta tayo dito sa may right side ng makina. Kung makikita nyo guys, yan to. Para sa mga hindi alam kung ano to guys, ito yung ating adjustan ng cambio or adjustan ng clutch natin. Kung palalambutin or patitigasin natin yung kanyang clutch, adjust natin yung kanyang freewheel. Yan, dito yon guys tayo mag-a-adjust. Kasi siya yung tumutulak dun sa ating mga pressure plate. Yan, pag nag-cambio tayo, may mechanism sa loob to na siya yung magtutulak doon sa ating mga lining sa loob para mag-engage saka mag-disengage guys. Pero pag semi-automatic naman guys yan, mag-freewheel tayo or hindi, abante yung motor natin, hindi siya mamamatay pag bibitawan natin yung cambio kasi semi-automatic siya. Ang trabaho nito guys yan, ang trabaho niyan guys, syempre adjust natin yung tigas ng cambio, tapos at lambot ng cambio natin yan. Pero may disadvantage at advantage pag matigas or malambot yung ating cambio sa may kaliwa. Yan, yung ating cambio na yan, yung ating downshift, tapos yung ating upshift. Upshift, hindi ko alam kung yun yung tawag doon kasi downshift yung isa eh. Siyempre, ano ba yung tawag doon sa kabila? Ayan guys, kung may nakikita tayo, meron tayong nakikita ditong may nut. Tapos meron siyang, yan, may screw. Yan. Para yung dulo ng bolt na yan, pamainos yung kanyang, yan, pang flat screw. Ang kailangan natin, flat screw. Tapos ito guys, madalas 14mm naman to, yan. Luluwagan lang natin to, bali ang trabaho lang nito, mag-lock para hindi umiikot yung ating, yan. Kasi pag umiikot siya, delikado yun. Baka pag bumabiyahe, ma-vibrate yung ating engine, diba? Maiba yung kanyang tono, diba? Kaya yung trabaho nitong nut na to is para lang maging fix or hindi gumalaw yung ating adjustan. Mag-a-adjust tayo nyan, siyempre kailangan natin ng size nung nut. Yan, kailangan natin 14mm. Tapos, siyempre flat screw. Yan, dito yan guys ha. Ang unang gagawin yan guys is luluwagan muna natin yung kanyang nut. Yan. Tapos pag naluwagan na yung nut, sabay natin ilalagay yung ating flat screw. Yan. Ang pag-adjust ito guys is onti-unti lang, halos siguro 1/8 ng ikot paluwag or pasikip. Ang adjust niya guys, hindi pwedeng luwagan nyo ng mga ilang ikot. Yan, hindi guys, 1/8 lang ang ikot niya. Tapos testing natin yung motor kung lumambot or matigas pa rin yung cambio, ganun. Ang ikot nito guys, yan, pag pahigpit tayo or clockwise, lumalambot yung ating cambio. Yan, pag nasobrahan tayo sa lambot guys, maramdaman nyo wala ng freewheel yung motor ninyo. Pag nag-hold kayo ng cambio guys sa mga semi-automatic, kasi pag mag-freewheel kayo, hold nyo lang yung cambio. Yan, pari primera, hold nyo lang, tapos magbomba-bomba kayo guys. Ang equivalent nyo sa mga declutch yan, parang hinahawakan mo yung clutch tapos hindi ka umabante, pero naka-gear ka. Yan, bomba ka lang ng bomba guys. Ganun yung equivalent nya pagka hinold natin yung cambio. Ganun din sa downshift natin yan. Pag hinold natin yung downshift,
parang naka-clutch tayo. Yan. Pag nasobra naman tayo adjust sa pahigpit or clockwise, yan. O lumambot ng sobra yung cambio natin, pero pakita nyo pag nagpremera kayo, tapos bumomba kayo, inold nyo yung ating cambio, yan. Umaabante kayo guys. Ganyan naman yung mangyayari. Tapos punta naman tayo pagka counterclockwise or paluwag naman yung ginawa natin. Nasobrahan tayo, kuwari half turn yung nagawa natin guys. Ang mangyayari naman yan, sobrang tigas ng cambio. Yan, sobrang tigas ng cambio natin. Tapos maramdaman nyo pag primera nyo, maabante kayo guys. Humihiyaw lang yung motor. Yan, pwedeng masunog yung lining natin pag binayin natin siya ng malayo. Kasi ang equivalent yun guys, para tayong naka-clutch. Sa mga naka-clutch yan, nakapiga kayo ng halos kalahati or depende sa ikot na ginawa ninyo. Mayroon yun, mawawalan kayo ng power, mawawalan ng hatak. Kasi nakapiga siya guys, pagka niluwagan natin siya. Kaya yun ang mangyayari guys. Kaya pag ikot na ito guys, kung matigas yung cambio nyo, ang gawin nyo lang guys, luwagan nyo yung nut, tapos ikot tayo ng 1/8 lang, onting ikot lang guys yan. Kung ganyan yung itsura, yan, magiging pantay yan dapat yan. Ganun lang ikot nyo, tapos habang hinigpitan nyo, hold nyo lang siya, tapos higpitan nyo na yung 14mm natin na nut para mag-fix na siya. Guys, ngayon adjust ko na lang yung cambio sa kabila. Yan, kasi medyo nahirapan ako mag-shift, nakaangat yung ating upshift. Yung dagdag natin na shifting nakaangat, kaya medyo nahirapan ako magbawas. Kailangan ko pang yung dulo ng paa ko, yan, tapos iusod ko pa dito. Madalas kasi yan guys, yan, ganyan lang yung paa mo dapat, bawas, tapos iaangat mo. Dagdag, tapos bawas, iangat mo lang yung paa para hindi na gumagalaw-galaw yung paa mo. Kaya adjust ko lang siya, tapos ganun lang kadali mag-adjust. Para sa mga hindi alam kung para saan to. Para naman guys, dun sa mga naka single clutch kung tawagin guys, ito yan, magtataka kayo bakit yung sa mga wave nandito, tapos yung inyo nasa gitna. Ayan. Yung mga ganun guys, madalas yun sa Rusi, Motorstar, China Bikes, or yung pinakalumang Honda na C70. Yan. Dun sila na gumaya sa C70 ng Honda. Kung tawagin yung clutch na yun guys, single clutch pero semi-automatic pa rin siya. Iba yung mga clutch system niya kumpara dito. Dito yung adjustan niya, same. Yan. Same lang din yung pag-adjust yun, pagluwag ng cambio, pagsikip ng cambio. Basta nandito yung kanyang adjustan. Madalas may takip din siya, kailangan pang tanggalin yung takip tapos mag-adjust ka. Makikita nyo yun pag wala dito yung kanyang adjustan. Single clutch yung mga motor ninyo. Yun, iba yung lining yun. Tapos wala siyang primary clutch. Yan, walang ganun yun guys. Single clutch kung tawagin. Yan, C70. Pag bibili kayo ng parts, sabihin nyo C70. Huwag nyo sabihin yung model ng motor nyo kung China Bikes, kasi C70 yung mga madalas sa parts yun. Yan guys, doon na tayo sa kabila. Adjust ko din yung cambio. Yan guys, na-adjust ko na yung cambio yan. Medyo binabaan ko to para tumaas to. Para hindi ako mahirapan bawas ng gear pagka ginagamit ko na siya guys. Yan no, racing goma sa ating footrest. Pag mag-a-adjust kayo nito guys, or tatanggalin nyo yung cambio, kung hindi pa nabebed yung footrest nyo, kaya nyo siyang tanggalin. Pero pag nabed na siya, nasemplang tumaob, kailangan nyo luwagan yung footrest nyo. May 4 na bolt yan sa baba ng engine. Sa baba ng engine, 12mm madalas yung stock. Tapos so kaya ituwid nyo tong inyong bakal na footrest para pag magtatanggal na ng cambio, madali na lang. Ganoon lang kadali yan. Madalas 10mm naman yung cambio. Tapos ginamitan ko lang ng flat screw para bumuka yung ating yan. Para madali ko na siyang mayugot. Ngayon, testing ko na lang siya kung okay na ba siya. Pero yun doon sa may tinuro ko sa may about paglambot at pagtigas ng cambio, ganun lang yun kadali. Kung gusto nyo pakilaman or mag-DIY kayo guys, yan, di ba?